We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Pampasaherong bus na sunog sa bahagi ng Star Tollway, Tanawan Exit. Nasa 20 pasahero ligtas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa ibinahaging video na ito ng isang pasahero ng bus na si Raquel Lopez, kita ang makapal na usok habang tinutupok ng apoy ang likurang bahagi ng sasakyan. Kwento ni Raquel na gulat na lamang siya nang biglang tumigil ang sinasakyang bus habang binabaybay ang kahabaan ng Star Tollway sa bahagi ng Tanawan City pasado alas 7 kagabi. Tumigil siya sa tabi kahit hindi pa laybay. Hindi po ba bawal naman mag-stop ang bus sa hindi laybay. Sabi ng pasahero sa likod, amoy sunog. Sabi ng conductor, relax lang, kalma lang. Tapos bumaba po siya, tinignan niya siguro kung anong problema sa labas ng bus. Pagbalik niya po, humihingi na siya ng fire extinguisher. Tapos pinagmamadali niya na po pababain yung mga tao. Ayon sa Bureau of Fire, mula sa Maynila ang bus at patungo na sana sa lungsod ng Batangas nang sumiklab ang apoy. Based dun sa kwento ng driver, napadaan siya sa may lubak na parte ng kalsada. Pagkatapos nito, biglang kumagat yung kanyang telma brake hanggang sa paglampas niya ng tulay, matay na yung makina. Sinabi na niya. Yung pagkatabi niya, napansin nung pasahero na may usok na. Kaya agad niyang pinababa yung mga sa kanyang pasahero at punta sa safe na lugar. Ligtas naman daw lahat ng pasahero, driver at pati na ang dispatcher ng bus ayon sa BFP. Agad daw silang inilipat sa ibang bus patungong Batangas City. Sa ngayon, inaalam pa ng BFP ang posibleng dahilan at pinagmulan ng pagsiklab ng apoy. Paalala ng otoridad sa mga bus operators, bago bumiyahe, checkin muna may yung mga minamana yung sasakyan bago po tayo umalis at pumunta sa lugar na pupuntahan. Siguro din muna na chinecheck muna natin yung ating sasakyan. Naitabi na rin ng BFP at Highway Patrol Group ang bus upang hindi na magdulot pa ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa bus operator para sa kanilang pahayag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Bilang ng mga kandidato sa Batangas na inisyuhan ng show cause order ng COMELEC, umabot na sa 26. Mga kabataang kandidato dapat inaalam ang COMELEC ruling ayon sa NAMFREL. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Patuloy pang nadaragdagan ng mga umunoy pasaway na kandidato para sa barangay and SK elections. 26 na ngayon sa listahan ng COMELEC Batangas ang nahaina ng show cause order. Resulta yan ng hindi pagsunod sa COMELEC guidelines patungkol sa pangangampanya. Pagkatapos niyan, makikita, malalaman at mapagdedesisyonan kung may basihan para pailan sila ng kaso for premature campaigning. At pag alam naman natin, pag nakasuhan ka at nakita na totoo talaga nag-campaign ka, pwede kang ma-disqualify sa pagtakbo mo. Ang bagong dagdag sa listahan ang naisyuhan ng show cause order, isang buong slate daw na SK candidates. Hindi na idinetalye pa ng COMELEC Batangas kung saang bayan ito na bisto raw ang premature campaigning sa social media post. It's their way of life na. Ang social media, yung posting, yung reels, TikTok. Kaya yun ang pinakarason kung bakit kadamihan sa mga violators natin ngayon ay mga SK, no?
Para sa National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, dapat na mas maging maingat daw ang tatakbong kabataan sa ganitong klase ng aktibidad. Hindi na rin daw ito usapin kung baguhan sa politika o dati nang nasa posisyon ng kandidato para alamin ang dapat at hindi dapat gawin sa eleksyon. Kung ma-filean ka ng kaso ng premature campaigning, disqualified ka na, may mga susunod pang court hearings din yan. Maaaring magkaroon ng ganun, bata pa. Pinagpapaliwanag na raw ang mga violators na ito. Ilang beses na rin naman daw naulit ng polling body na nakatakda lamang ang campaign period sa October 19 hanggang 28, 2023. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Presyo ng itlog sa pamilihan sa Batangas City tumaas, matumal na bentahan daing ng mga tindera. Para sa detalye makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ibinahagi ng Philippine Egg Board Association na nararanasan sa ngayon yung mahinang produksyon ng itlog. Kaya naman ang epekto nito sa kanila ay mahina ring benta. Nitong nakaraang linggo, nagtaas ng presyo ng kada tray ng itlog ang retailer na si Valerie. Nasa 5 piso na raw ang patong niya. Depende sa size, 200 pesos hanggang 235 pesos ang kada tray ng itlog. Ay, nataas daw ang pakain. Nataas din ang gasolina pag magde-deliver. Ganon. May sasakyan pa. Ayun pang naghahakot. May kasama yung tagahakot. Ilan pa sa mga egg retailer sa Batangas City New Market, iniinda ang tumal na bentahan nito. Bukod dyan, limitado lang din daw ang deliver ng itlog sa ilang pwesto. Kaya para mabigyan ng iba pang retailer, hati-hati ang delivery ng supplier. Pagka maraming supply, walang ganon. Kung maraming kukunin mo, sige, ganon. Pero ngayon, babahagi na lang. Paliwanag daw sa kanila ng mga supplier, kaling season daw ngayon. Nakararanas nga raw ng mahinang produksyon ngayon ng itlog, sabi ng Philippine Egg Board. Hina ng benta ang epekto nito sa kanila. Maraming tumigil nagkasakit. Pagkatapos yung ibang nalugi, nagbawas ng alaga. So matagal nang nalulugi yung egg industry. Yung mga kukunti ang kapital, tumaas yung cost of production, nagbawas na sila. Ayon pa kay San Diego, nakapako pa rin sa 620 pesos ang ipinatutupad na farm gate price. Yan ay kahit pa may reduction sa egg production. Sa gitna niyan, positibo ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na mananatiling matatag ang supply ng itlog bago matapos ang taon. Yung nag-box out hindi naman ganong kalaki dun sa volume na na-produce. Ang total stocks natin wala pa naman nakikitang critical sa ngayon up to this coming month. Sa ngayon ay nasa 7 pesos hanggang 950 pesos ang presyo ng kada piraso ng itlog. Naniniwala rin ang SINAG na mapapanatili lang sa ganitong presyo ang itlog hanggang sa Disyembre. Samantala, inaasahan naman ng mga egg retailer na dahil bare months na ay makakabawi-bawi naman daw sila ng benta lalo at habang papalapit yung Pasko. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Huling namata ng LPA sa layong 1,095 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo, pero patuloy na umaabot ang trough nito sa ilang bahagi ng bansa. Kasabay niyan ang habagat na makakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang thunderstorms naman sa natitirang bahagi pa ng bansa. Base sa datos ng Metra Weather, may mga pag-ulan ulit sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces at Quezon. Posible rin ang ulan sa natitirang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. May tsansa rin ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao. Mga kapuso, narito na ang mga nanalo sa Week 1 to 4 ng Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 7. Mag-uwi sila ng tig 100,000 pesos pang negosyo cash package. Sa mga hindi pa pinalad at sa mga nais pa ring manalo, maaari pang magpadala ng inyong entries hanggang October 13, 2023. May chance pa kayo manalo sa mga susunod na linggo ng cash prizes at house and lot sa Grand Draw. Paalala mga kapuso, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts at scam texts.
Maaaring bisitahin ang facebook.com/gmapromos at promos.gmanetwork.com/gmapromos para sa iba pang detalye at announcements. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mas mababang sulfur dioxide emission na itala ng PHIVOLCS sa Bulkang Taal. Samantala, Code White Alert ng DOH, inalis na. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Habang nagliliwanag at tumataas ang sikat ng araw, mas nababanaag pa ang porma ng Bulkang Taal. Sa bulletin ng PHIVOLCS, bumaba na sa mahigit 2,300 tons na sulfur dioxide ang pinakawala ng bulkan mula sa 2,700 na tonelada sa nakaraang monitoring. Matagal-tagal ding hindi nakapagtinda ng mga ihaw-ihaw si Marisa dahil sa ilang araw na pagbubuga ng asupre ng Taal. Bali 5 days din po kami hindi nakapagtinda. Medyo nalalanghap namin. Delikado rin sa pagkain. Tanaw lang din sa bahay niya ang bulkan kaya palaging naka-alerto sa nagiging aktibidad nito. Lagi rin naman kami pinapaalalahanan ng mga dapat gawin. Opo. At saka kung saan pwedeng pumunta. Walang volcanic earthquakes ang naitala ng ahensya sa 5 magkakasunod na araw. Pero hindi raw ito nangangahulugan na ligtas ng pasyalan ng bulkan. Nasa alert level 1 pa rin ang Taal. Usually habang umaakyat yung magma natin pataas, binabasag niya yung mga bato. And this time, wala pa po tayong nagigitang, wala tayong na-record ng earthquake. So, ibig sabihin, wala tayong magma na umaakyat. Nagmo-monitor pa rin ang mga otoridad sa lagay ng Taal. Lifted na rin ang anunsyong Code White Alert ng DOH sa Calabarzon Region na umiral mula September 21 hanggang 24, 2023. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. 33 anyos na lalaki patay matapos pagbabarilin sa Lipa City, Batangas. Suspect sa pamamaril arestado. Kasama nito patuloy na pinaghahanap. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Patay ang 33 anyos na lalaking si Jojo Caraig, residente ng Barangay Bulacnin, Lipa City matapos pagbabarilin sa bahagi ng kaparehong barangay alas 5:30 ng hapon noong linggo. Sa investigasyon habang nangongolekta umano ng bet sa weteng ang kolektor na biktima, minamanmanan na siya ng suspect. Love triangle ang tinitinang motibo ng pulisya sa pamamaril. Meron pong isang suspect na nakasakay po sa motor vehicle and binaril po siya several times. Malapitan po siyang pinagbabaril. Nung nakita po ng suspect na nakabangon pa itong ating victim, binalikan po niya at binaril niya po ulit yung victim. Based po sa aming nakalap sa ating mga witness, positive po na nagkaroon po ng love affair or love triangle between po sa ating victim and suspect. 5 tama ng bala ng baril ang tinamo ng biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Para sa 53 anyos na amang si Joel, hindi pa rin niya matanggap ang nangyari sa anak. Siya lang daw kasi ang inaasahan ng pamilya lalo at hindi na siya makapagtatrabaho dahil naputol na ang kanyang paa dahil sa sakit na diabetes. At para mga ibang tutulong kundi yan ngayon nawala na siya nagbibigay sa amin ng pagbilang pagkain, parang eskwela. At nung nabili pa ng gamot ko, iyan naman wala nasabi sa amin na siya may kaaway. Ang problema nga ay pinagsilusa nung
nung may kanya-kanyang kuno ng papibhang. Sa CCTV footage na ipinadala ng Lipa City Police Station, makikita ang lalaking nakaitim na jacket na bumaba mula sa pulang sasakyan at tila nagmamasid. Sa isa pang kuha ng CCTV, mapapansin na nagkasalubong pa ang lalaking nakaitim na jacket at ang biktima. Makikita rin ang pagdaan ng police mobile na nagsasagawa ng patrolling sa lugar. Ilang oras pa ang nakalipas, nangyari na umano ang pamamaril. Sa isinagawang manhunt operation ng pulisya, nahuli ang gunman na kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya. Pinaghahanap pa ng pulisya ang isa pang kasama ng gunman na kaagad nakatakas matapos ang krimen. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa gunman para sa kanyang pahayag. It will serve as a awareness and reminders po sa atin na there will always be consequences sa ating mga actions. So, much better po na wag padala sa bugso ng damdamin. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mahigit 2,000 gramo ng marijuana nasabat sa Dasmariñas City, Cavite. 4 na katao arestado. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Sa hudyat ng tawag sa cellphone. Pastib. Daba. Pastib. Agad pinadapa ng tauhan ng Drug Enforcement Unit ng Cavite Police Provincial Office ang 4 na lalaking yan nang magpositibo sa bentahan ng marijuana sa Barangay Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite. Nakuha sa mga sospek ang 2 bloke at mga nakapakete ng umano'y iligal na droga. Kinilala ang mga sospek na sina Jason Trilles, Raven Sarmiento, Mark Glenn Rabino at Noel Niegas. May 2 to 3 weeks na po din minomonitor po ito ng ating PDEU. Nagkandak sila ng casing and surveillance po dito sa mga tao po na ito. Mahigit 2,000 gramo ng umano'y marijuana ang nakumpiska ng operatiba. Ang presyo nito mahigit sa 260,000 pesos. Nadiskubre pang sa online nagaganap ang umano'y iligal na kalakaran. Ida-drop lang siya. Tapos through online yung transaction, magbibigay lang sila ng specific location. Nang pag-iiwanan, sir, saka pipikapin lang ng mga suspects. Sa impormasyon pa ng pulisya, taga Dasmariñas lang din ang mga parokyano ng mga nasa koteng sospek. Inaalam na rin ang pinagkukuhanan ng mga umano'y kontrabando. Kulong sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Huwebes, September 28, sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Padre Garcia, Taysan at Rosario, Batangas. Bunsod ng pagsasagawa ng manual load dropping sa linya ng Batangas-Ibaan Rosario 69 kV line. Samantala sa lungsod naman ng Tanawan ay makakaranas ng 7 oras na kawalan ng supply ng kuryente sa Sitio Mistika, Barangay Ambulong, bunsod ng rerouting at row clearing ng mga linya. Wagiang Mapua Cardinals kontra San Sebastian Golden Stags sa naging harapan ng 2 koponan kahapon. Nagtapos ang laro sa score na 80-70. Nagpamalas ng galing sa paglalaro ang rookie players na sina JC Recto at Clint Escamis. Sa first half pa lang nagpakitang gilas agad si Recto at si Escamis naman ang nagbigay ng kalamangan para sa kanilang koponan sa huling quarter ng laro. Napaliit ng Golden Stags ang lamang na puntos ngunit hindi ito naging sapat para makuha nila ang pagkapanalo. Samantala, nasungkit naman ng EAC Generals ang pagkapanalo laban sa Perpetual Alta sa score na 75-67. Highlight ng laro ang 3-on-3 ng EAC Generals. 3 sunod-sunod na 3 lang naman ang pinaulan ng Generals sa last quarter dahilan para muli nilang makuha ang kalamangan at tuluyang magwagi sa laro. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. 12 mangingisda sa Camarines Norte kalaboso dahil sa paggamit ng fine net sa panguhuli ng isda. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Naaktuhan umano ng mga bantay dagat ang 2 bangkang ito na nangingisda sa Manokbok Island na sakop ng Vinsons, Camarines Norte gamit ang fine net o lambat na may maliliit na butas, bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Naaresto ang 12 kataong lulan ng 2 bangkang pangisda na pawang mula sa bayan ng Mercedes. Na-recover ng otoridad ang mga maliliit na isdang nalambat ng mga sospek na tinatayang nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Nasa kustudiya ng Vinsons Municipal Police Station ang mga naarestong sospek para sa kaukulang disposisyon. Ito po ay bahagi ng kampanya ng lokal na pamahalaan at ng PNP sa pagpapatupad ng ordinansa sa paghuli sa mga iligal na nangingisda sa karagatang sakop ng bayan ng Vinsons. Samantala sa bayan ng Talisay, kalaboso ang 52 anyos na si alias June, residente ng Barangay San Jose sa nasabing bayan dahil sa paglabag sa umiiral na election gun ban at grave threats. Ayon sa pulisya, isang alias Jane ang nagreklamo sa kanilang himpilan matapos umanong magtungo sa labas ng kanilang bahay ang sospek at pagbantaan ang mga ito. Agad tinungo ng mga pulisya ang kinaroroonan ng sospek hanggang sa mahuli nila ito. Na-recover sa sospek ang isang airgun. Ito po ay kanilang kinumpronta, subalit ito po ay tumakbo. At nang mahuli nga po ito ay nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang airgun na caliber 22 Escopeta. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pasintabi po mga kapuso, mga langaw na nagmumula sa isang poultry farm, inireklamo ng ilang residente sa Barangay Antipolo del Sur sa Lipas City, Batangas. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Linggo na raw ang binilang ng 54 anyos na si Aling Yoli sa mga perwisong langaw na pumapasok sa kanilang tahanan. Ang kanilang mga pagkain palaging may takip at may fly trap sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang hinaing 10 ng iba pang residente ipinost nila sa social media upang makita at mabigyan daw ng solusyon ng mga kinauukulan. Ayon kay Aling Yoli, dahil raw ito sa poultry farm na malapit sa kanilang lugar. Huwag nang hintayin na may magkasakit pa. Hindi kami binibigyan. Nagbibigay sila doon sa ibang area, kami hindi. Hindi pwedeng isang daan lang at talagang maraming apektado. Mag-provide naman sila kahit yung mga simpleng fly trap na para naman kahit papaano gumaanggaan ang pakiramdam ng mga residente na talagang na-action sila. Nasasayang na rin daw minsan ang kanilang pagkain kapag nadapuan na ng langaw dahil hindi na nila ito makain. May mga tili siya, kumakapit po sa pagkain. Kasi ang aking pong kapatid, kapag nakakapitan na yung pagkain, tinatapon na lang po niya. Ang hiling lang po namin yung matanggal yung mga langaw, ng gamot. Depensa ng may-ari ng poultry farm, posibleng epekto ng naranasang malalakas na pag-ulan ang pagkakaroon ng maraming langaw sa barangay na nakaapekto sa mga residente. Yung rainwater po, hindi po kasi lumalabas ng farm. Dati po nakakalabas siya. So nagte-tendency po na naiipon yung tubig doon sa loob, tapos nababasa po yung ipot. Nag-spray na rin daw sila ng kemikal sa ilang kabahayan na apektado ng langaw at namahagi rin sila sa ilang residente ng fly trap. Palagi rin daw silang nakikipag-ugnayan sa pamunuan ng barangay para hindi na lumala pa ang pagdami ng langaw. Mag-i-spray po kami. Bukod po doon sa internal farm po namin, kami po ay naghukay para lang po makontain namin yung tubig. Pero unfortunately, hindi po kaya. Pag yung series po ng bagyo, parang bagyo na yung ulan, hindi po talaga kaya. Tuloy-tuloy naman po, pag may request po ng spray, pumupunta po kami sa mga bahay-bahay para mag-spray. Kung ano po mga kailangan nila, ay akin pong iparating sa akin at akin pong ipararating doon sa owner ng poultry para po mabigyan ng solusyon. Inibidadaan sa ating proseso at kung kinakailangan na ang barangay hindi magbigay ng permit, ay kami po ay sasama doon sa ikabubuti po ng barangay ng Antipolo del Sur. Mariing itinanggi naman ang may-ari ng poultry farm na wala silang binabayarang opisyal ng barangay. Taliwas daw sa mga sinasabi ng ilang residente. Napaka-imposible po nun. Doon lang po sa fly control namin, sa expenses namin, wala na nga po, nauubos na po yung pondo namin. Tsaka po minsan po, kahit minsan siguro, kahit
hindi po kami nakikipag-deal ng ganon kay Kap. At si Kap po hindi rin po nakikipag-deal sa amin ng ganon. Sa patnubay po ng Diyos, gagawan po namin talaga ng paraan. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag ang Lipa City Health Office kaugnay nito pero wala pa silang tugon. Kasama si Jay Armanhares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Huwebes, September 28, makakaranas ng 4 na oras na kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Nasugbu, Batangas. Simula 1:00 ng madaling araw hanggang 5:00 ng umaga. Bunsod ng pagpapalit ng mga PMR control box at power control, kalinsabay ng paglalagay ng mga neutral cable. Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, sinamahan ang Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa kanyang TikTok dance video. Samantala, Andrea Torres itinuturing na challenge ang kanyang role sa Love Before Sunrise. Narito ang report ni Hazel Alviar. Katulad ng mga naunang TikTok dance video ni Primetime Queen Marian Rivera, ang TikTok dance video nilang ito ng kanyang asawang si Primetime King Dingdong Dantes umabot syempre ng mahigit 1 million views. Sa unay tila napadaan lang si Dingdong nang bigla niyang sinamahan sa pagsayaw si Marian. Ayon sa caption ni Dingdong, nasa shooting daw sila noon at niyaya siya ni Marian para sumayaw. Itinuturing naman daw na panibagong challenge ni Andrea Torres ang kanyang role sa Love Before Sunrise na pinagbibidahan ni Dennis Trillo na gumaganap bilang Atom at Bea Alonzo bilang Stella. Ginagampanan ni Andrea ang papel bilang si Sharina, ang kontrabida sa nasabing series. Madalas makakabanggaan ni Sharina sa serye si Stella, ang ex-girlfriend ni Atom. Umaasa naman siyang makaka-relate ang mga manunood sa kanyang karakter. Samantalang malalaman na ni Monique ang tunay na kondisyon ng kanyang ina at sa paghahanap nila Carding kay Kulot, ibang tao ang kanyang makikita habang matse-tsempohan na naman sila ng kalaban. Mahuhuli na kaya sila? Ang mga eksenang yan sa maging sino ka man abangan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Kauna-una ang Scarecrow Exhibition tampok sa pagbubukas ng Paruyan Festival sa Talisay, Camarines Norte. Silipin yan sa report ni Denise Abante. Nagpakitang gilas ang 15 barangay sa Talisay, Camarines Norte sa pagbubukas ng mga aktibidad sa 17th Paruyan Festival at 261st Founding Anniversary ng nasabing bayan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng Scarecrow Exhibition ang mga barangay na siyang ipinarada sa sentro ng bayan. Nilahukan ito ng ilang piling paaralan, national government agencies, sangay ng lokal na pamahalaan at mga pribadong individual. Actually, last year pa namin siya kino-conceptualize kaso nga medyo kulang kami sa pondo kaya ang naisip namin is i-push namin ngayong taon. Ang paruyan ay mula sa salitang paruy na ang ibig sabihin ay bigas kaya naisipan daw ng Municipal Tourism Office na isama sa aktibidad ang scarecrow making dahil hindi nawawala sa pagsasaka ang paggawa ng scarecrow na nagtataboy sa mga ibon na kumakain sa mga pananim na palay. Mas mabigyan natin ng value yung mga magsasaka. Kasi lalong-lalo na Paruyan Festival tayo, kumbaga ang backbone ng ating ekonomiya sa bayan ng Talisay ay pagsasaka. Gagawin daw nilang opisyal na kompetisyon ng scarecrow making sa susunod na taon kung saan magkakamit ng papremyo ang mga tatanghaling may pinakamagandang ideya at disenyo. Samantala bilang pagkilala naman sa ambag ng mga magsasaka sa munisipalidad na tinaguri ang Rice Granary ng Camarines Norte, binigyang parangal ng LGU ang ilan sa mga ito. Ang makukulay na aktibidad sa Paruyan Festival at pagpapasalamat kay Patron San Francisco de Assisi ay magtatagal ng 1 linggo. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. At i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 89 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.